Minsan siguro napapaisip ka, bakit kaya parang lagi kang hinihila ng ibang tao sa gulo? May mga tao kasing hindi marunong makisama ng maayos, kundi ang alam lang ay kontrolin ka gamit ang tinatawag na baiting manipulation. Ito yung mga taktika na ginagamit ng mga toxic na tao para laging ikaw ang lumabas na may mali. Pero paano mo sila makikilala? Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 pinakakaraniwang klase ng baiting manipulation para alam mo kung kailan ka dapat lumayo at hindi na mahulog sa bitag nila. Una, emotional provoking. May mga tao na sadyang hahanapin ang butas mo. Paiiyakin ka, gagalitin ka, or papagiltiin ka. Simple lang naman ang gusto nilang mangyari. Ang gusto lang nila ay makita kang mag-react ng sobra para maramdaman nilang sila ang may hawak ng control. Ikalawa, silent baiting. Ito yung sa gitna ng isang argumento, bigla na lang silang tatahimik, hindi sasagot, minsan magpaparinig na lang yan. Kaya ikaw tuloy ang mapipilitang lumapit at magtanong kung may mali ka. Pero sa totoo lang, ito'y laro lang nila para kontrolin ang atensyon mo. Ikatlo, victim playing. Kahit sila ang may mali, gagawin nila ang lahat para magmukhang kawawa. Para bang lagi silang talunan, kahit sila naman ang nananakit. Kapag naawa ka, panalo na sila. Ika-4, gaslighting. Papag-isipin ka nila kung tama ba ang naaalala mo, kung totoo ba ang nararamdaman mo, hanggang sa dumating ang punto na ikaw na ang magdududa sa sarili mo at sila ang magmumukhang tama. At ika-5, conflict triggering. Minsan, ang gusto lang nila ay gulo. Bubuksan nila ang mga lumang argumento o dati mong issue para uminit muli. Ganito ang gagawin nila, sa umpisa, magpaparinig-parinig lang yan, or hahanapan ka ng mali na konektado sa mga dati mo nang naging issue. Paulit-ulit nila yung gagawin hanggang sa mapikon ka. Tapos kapag napikon ka na, yan ang gagamitin nilang dahilan para awayin ka. At kapag pumatol ka sa ganitong style nila, doon sila nagmumukhang tama at panalo sa ginawa nilang gulo. Ngayon, alam nyo na ang 5 klase ng baiting manipulation na madalas gamitin ng toxic na tao. Tandaan mo, hindi mo obligasyon na ayusin ang emosyon o problema nila. Mas mahalaga ang kapayapaan ng isip at puso mo kaysa sa pakikisama sa maling tao. Kaya kung nararamdaman mong nilalaro ka na, iwasan mong mahulog sa mga bitag na ginawa nila. Dahil ang tunay na tatag ng puso at isipan ay nakasalalay sa kakayahan nating magpigil at lumayo sa mga taong unti-unting lumalason sa ating pagkatao. At dito na po matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.